Ang baby mo, kalmado lang, tapos biglang iiyak ng walang babala, nagsisimula siyang umakyat sa'yo, hindi sa tabi mo, hindi malapit sa mo. Sa'yo, sa iyong dibdibs, ang iyong tiyan, ang iyong umaabot na ito. Isinisiksik niya ang sarili sa'yo sa pagmamadaling parang kawalan ng pag-asa. Baka natawa ka ha? Ibinalik mo ito? Akala mo'y malisyosong asa lang ito ng sanggol. Pero ang totoo, ang pisikal na gawain ito ay isa sa mga pinakakomplikadong bagay. Alam ng nervous system ng sanggol kung paano at ang mensahe niya ay mas komplikado kaysa sa inaakala. Ikailanmang mapagtanto kapag naintindihan mo na kung ano talaga ang nangyayari at pag ang iyong sanggon amakyat sa iyo, di mo na muling makikita ang sandaling ito ng ganito. Simulan natin sa pinaka-nakakagulat na dahilan, mga mananaliksik. Una sa lahat, di mapilit ang sanggol mo, kontrolado ang nervous system niya. Ang salitang malagkit ay paglalarawan sa mga sanggol na laging nakadikit sa magulang. Ang salitang ito'y may paghatol o manipulatibo ang sanggol na dapat daw ay marunong magpakalma sa sarili. Ang labis na paggamit ay nakakasama. Ayon sa pananaliksik, ganito ang nangyayari tuwing umaakyat ang sanggol sa iyo. Gumagawa siya ng bikaya ng nerbiyos niya ang nangailangan upang gumana sa unang taon ng buhay. Hindi kayang kontrolin ng mga sanggol ang sarili nilang kalagayang pisyololital, ang kanilang tibok ng puso, ang kanilang cortisol, body temperature at paghinga. Hindi pa sapat ang mga sistemang ito para kontrolin ang sarili. Kailangan nila ng panlabas na regulator at ang panlabas na regulator na ito, ikaw yan. Sentro ng Harvard para sa umuunlad na bata. Tinatawag itong korelasyon. Ito ang biological na paraan ng pagpapakalma sa sistema ng nerbiyos sa tulong ng magulang. Literal na nakakatulong para sa ayos yon. May diferensya ang samboy kapag idinidiin ng iyong sanggol ang kanyang katawan laban sa iyo. Pinapabagal ng tibok ng puso mo ang kanyang kiboknama. Ang iyong paraan ng paghinga ay nakaka-impluensya sa kanya. Pinapatatag ng temperatura ng iyong katawan ang kanya. Hindi ito isang metapora. Ito ay isang masusukat at dokumentadong pisyolohiya, isa pag-aaral na inilatala sa journal na Biological Psychiatry. Lumabas na ang mga sanggol na regular na hinahawakan ng magulang ay may mas mababang cortisol. Ito ang stress hormone at mga tugon mula sa autonomic nervous system. Mas matatag kaysa sa mga limitado ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Mas kalmado ang kanilang mga katawan dahil tinuturuan sila ng iyong katawan kung paano maging kalmado. Kaya kapag umakyat ang sanggol mo sa'yo, hindi ito mahirap. Ginagawa niya ng eksakto kung ano ang dimisenyo sa kanya ng kanyang biology. Ginagamit ka nito tulad ng panlabas na sistema ng nerbiyos na hindi pa niya nabuo para sa kanyang sarili. Pangalawa, ang tibok ng puso mo ang pinakapamilyar na tunog na alam niya may naririnig ang iyong sanggol sa loob niyang 9 na buwan. Bago pa mamalinaw na marinig ang iyong boses, bago makita ang iyong mukha, bago mo maramdaman ang mga braso mo sa kanya, bago mo malaman ang amoy mo, alam niya ang tibok ng puso mo. Bawat tulong, bawat sandali ng katahimikan, bawat oras ng kanyang pag-iral sa kanyang tiyan, ay inayos batay sa ritmong ito. Simula nang dumating ang kapanganakan at bigla na lang, nawala na ang ritmo ito kapag umakyat ang iyong sanggol sa iyong dibdib. Partikular ang iyong didnid, nahanap niya siya. Pag-aaral sa epekto ng kangaroo care mula sa mga premature ngunit gamit na rin sa malulusog na sanggol. Ipinakita ng pakikipag-ugnayan, pakikipagdikit ng balat sa suso ng ina, nakagawa ng masusukat na mga pagbabawas, stress ng sanggol. Una, mas maayos na pagtulog, mas magandang timbang, at mas mabilis na pag-unlad ng utak kumpara sa mga sanggol na wala nito mula sa parehong kontak. Ang mekanismo ay ang tibok ng puso, ang parehong ritmo na nag-ayos ng kanilang mundo sa loob ng 9 na buwan. Ipagpatuloy ang pag-oorganisa nito ngayon kapag nasa dibdib mo sila. Mga tala ng kanilang utak, isang bagay na kinikilala nila sa pinakamalalim na posibleng antas, seguridad, pamilyaridad, tahanan. Kaya naman, huminahon ang mga sanggol na nagagalit. Mas mabilis sa iyong dibdib kaysa sa kahit saan pa, hindi lang ng init, pero nakakatulong din iyon. Hindi lang basta amoy. Kahit na bilangin niya, ito ay isang ritmo na kabisado na ng kanilang nervous system. Kahit bago pa sila ipanganak. Pangatlo, sinusuri niya dahil umiira ka pa rin. Mas mahirap intindihin ang isang ito dahil hinihikayat tayo nito na isipin kung ano ang hitsura ng mundo mula sa loob ng utak ng isang sanggol sa mga unang ilang buwan ng buhay. Hindi pa batid ng sanggol ang object permanence, kaya pag alis mo ng silid, sa tingin niya ay hindi ka lang lumipat kundi nawala ka na. Walang mental na representasyon na sabi niya nasa kusina siya.
Babalik siya? Mayroon lamang naroon siya at ngayon ay wala ng lugar kung nasaan siya. Unti-unti itong nagbabago sa pagitan ng 8 at 12 buwan. Ngunit sa panahon bago ang pagbabagong ito, mundo ng iyong sanggol ay isang lugar kung saan ang mga tao at mga bagay ay lumilitaw at nawawala ng hindi naasahan. At ang pinakamahalagang tao sa mundong ito, patuloy kang nawawala. Kapag ang iyong sanggol ay umakyat sa iyong katawan, bahagyang kinukumpirma nito na totoo ka pa rin. Laging mainit, laging matatag. Nandito pa rin. Ang physical na kontak ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay isang pagpapatunay na riyan ka, nararamdaman kita. Hindi pa nalubog sa kaguluhan ng mundo, ananaliksik tungkol sa pagkabalisa sa paghihiwalay, karaniwang tumataas sa pagitan ng 9 at 12 buwan. Eksakto kung kailan nabubuo ang permanenteng katangian ng bagay. Nagpapakita ng paladya na ang manasanggol ay pinaka-na-stress sa paghihiwalay ay ang manataong ang utak aktibong bumubuo ng modelong kognitibo ayon sa kung saan ikaw ay umiiral pa rin kahit hindi kita makitang umaakyat. Humapit ang patuloy na pisikal na pangangailangan sa panahong ito. Hindi ito isang regresyon. Ito ang hugis gasuklay na gilid ng utak na may natututunang bago, hindi nangangailangan ng iyong sambot. Natututunan ng sanggol na ang mundo ay tuloy-tuloy at ikaw ang dahilan ng kanyang pagbabalik. Pang-apat, may tanong siyang walang salita sa ika-6 hanggang 9 na buwan. May nagbabago sa paraan ng paghingi ng pisikal na pakikipag-ugnayan ng iyong sanggol. Ito ay nagiging hindi ganong random at masinasadya. Hindi lang basta aakyat sa iyo. Umaakyat siya sa iyo at saka tinitigan ang mukha mo. Kumapit siya at agad na tiningnan ang ekspresyon mo. Gusto niya ng tiyak sa pag-akyat. At sagot ito ng psikologo sa pag-unlad. Inatawag nila itong panlipo ng pagtukoy. Ito ang gawin ng paggamit ng tugon mai, emosyonal na kalagayan ng isang magulang bilang impormasyon kung paano bigyang kahulugan ng mundo. Umaakyat sa iyo ang iyong sanggol, pindot sa iyo at babasahin ang mukha mo para sagutin ang tanong nito. Ligtas ba itong gawin ng palagi yan? Kalmado ka ba? Maayos bang takbo ng mundo ngayon? Isa pag-aaral mula sa Universidad ng California, nagsiwalat na ang mga sanggol. Mula sa edad na 8 buwan, nagpakita ng malinaw na pag-uugali ng panlipunang pagtukoy. Pagbabago ng kanilang sariling mga emosyonal na tugon, depende sa ekspresyon ng mukha ng kanilang mga magulang. Sa mga hindi malinaw na sitwasyon, kapag ang magulang ay tila kalmado at mainit, nagpapahinga ang mga sanggol. Kapag ang magulang ay tila balisa o nababagab, ang mga sanggol ay nagiging hindi mapakali kahit sa mga sitwasyong obyektibong neutral. Ang ibig sabihin nito sa mga konkretong termino. Mukha mo yan. Kapag umaakyat sa iyo ang iyong sanggol, ay bahagi ng kanyang hinaanak. Physical na kontak at ang tanong. Ang iyong ekspresyon ang sabot. Kapag tiningnan mo ito ng may init at kapayapaan, sabihin mo sa nervous system niya, oo, ligtas kami ni. Kapag mukhang stressed ka, nagambala o walang tiyaga, may iba ka pang sasabihin sa kanya. Kahit ayaw mo noon, hindi ito pressure para magpanggap na masaya. Ito ay isang imbitasyon upang maunawaan kung ano ang hinihiling ng iyong sanggol. Talaga kapag lumapit siya sa iyo, hinihiling niya sa iyo na sabihin sa kanya kung kumusta na ang mundo ngayon at ang iyong mukha ay sumasagot sa kanya. Ang 5, gumawa siya ng bagay na habang buhay na tatagal na hindi ko noon napansin bilang magulang. Kapag sila ay pagod, nung umakyat kami sa kanila sa ika-4 na beses sa loob ng 1 oras, pag 5 minuto lang ang kailangan nila, usaan walang humahawak sa kanila. Tuwing nag-host ka, ang pisikal na paghahana para sa iyong sanggol, sa tuwing hahayaan mo siyang umakyat sa iyo, nahawak mo ito. Na makipag-ugnayan ka sa halip na i-redirect siya, magdeposito ka ng isang bagay sa isang account, magunlad na magbubinga ang mga interes sa loob ng mga dekada. Ang account na ito ay tinatawag na secure attachment. At ang pananaliksit sa kung ano ang nabubunga ng ligtas na pagkakabit sa pagtanda ay kapansin-pansin mga pag-aaral na pahaba sa Minnesota, pag-aaral ng panganib at pag-aangkop sumusunod sa mga individual mula pagkabata hanggang sa edad na 30, nagsiwalat ng mga batang nagkaroon ng isang attachment, ligtas sa maagang pagkabaka, nagpakita ng isang mas mahusay na emosyonal na regulasyon, mas kasiya siyang mga relasyon, mas mataas na katatagan sa stress, mas mahusay na mga resulta sa kalusugang pangkaisipan, at mas mahusay na akademikong pagnanak kumpara sa kanilang mga na ang pagkakabit ay walang katiyakan. Hindi dahil sila ay mas matalino o pribilegyado dahil laging may naroon na iabot ang kamay sa sanggol na iniwan natin, lampasan ng sarili at tanggapin ang bumubuo ng panloob na modelo ng mundo. Modelong nagsasabi sa akin na kapag inaabot ang kamay ay may tao rito.
Sa oras ng regulasyon, nandyan ito pag sobrang bigat na. Magagamit ang seguridad. Ang modelong ito na ginawa noong mga unang buwan na ito sa pamamagitan mismo ng mga pisikal na sandaling ito, nagiging modelo para sa bawat relasyon na magkakaroon ng batang ito. Hindi ito nasisira. Hindi mo masisira ang sanggol sa pagtugon sa kanya. Kahit pag iniwan mo ito, ang makat sa iyo, sa halip na ibaba ito agad. Sinusulat nito ang unang kabanata ng kanyang pag-unawa, ang kahulugan ng pagiging malapit sa iba. Isulat ng malinaw, pang-anim, gagawin kapag sobra na. Hindi ibig sabihing ikaw ay napilitang maging palaruan ng tao araw-araw. Isa ka lang taong nangangailaman. Iyong maarang at ang iyong katawan at ang pagiging magulang ng matagalan ay nananailangan na maging matatag ka. Kaya narito ang talagang sinusuportahan ng pananaliksik. Kapag kailangan mo ng espasyo, ang susi ay huwag iwasan. Sa transisyon sa paglapag ng sanggol, mas mahalaga ang paraan kaysa sa mismong paggawa. Sabihin mo sa akin, ilalagay kita rito sandali. Nandito lang ako. Nananatili ang iyong boses matapos ang physical na ugnayan. Tinutubunan niya ang puwa. Sinasabi niya sa nervous system niya na hindi ka pa namawala. Na ang ritmo ay nagpapatuloy kahit na huminto ang kontak. Ang pananaliksik sa pagkabalisa ng sanggol at pagtugon ng magulang. Ipakita ng palagyan na hindi ito ang pagkaputol ng pisikal na pakikipag-ugnayan na sanhi ng stress. Ang di inaasahang pagkaantala sa sanggol na inilapag ng may pagmamahal. Ang nakikitang magulang ay mas mabilis kumalma kaysa sa sanggol na iniwan lang. Kaya mong alagaan ang sarili at ang bata. Hindi ito magkasalungat na prioridad. Ang regular na magulang ang susi sa nervous system ng sanggol, kaya ang 5 minutong paghinga mo ay mahalaga. Kumain ka, umupo ka nang walang kasama. Mas mapapabuti ka ng manaminutong ito, no? Sino ang pinakamahalaga? Unin mo sila at bumalik ka. Ang pagbabalik na ito ay mensahe. Sabi nito sa iyong sanggol, palagi akong bumabalik. Paulit-ulit, sa simula, ang pundasyon ng lahat kapag umaakyat ang iyong anak, sanggol lang siya. Ginagawa niya kung ano ang milyong taong ebolusyon disenyo nitong gawin. Hanapin ang nag-iisang katawan sa mundo na kinikilala ng kanyang nervous system bilang ligtas. Gamitan ang tibok ng puso mo para pakalmahin siya. Umpirmahin na ikaw ay umiiral. Nagtatanong ka na walang salita kung kumusta na ang mundo ngayon at sa paraan ng pagtanggap mo niyan, may init na may presensya, na may pagnanay sa matang puwa. Sumagot ka ng isapalom kung saan dadalhin nila ang sagot habang buhay. Karapat-dapat ba akong may magmalasakit sa akin? Ipaalam sa kanila na ang sagot ay oo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel para makatuklas pa ng mas marami pang ganitong nilalaman. Salamat!